say, minsan pa, He is here. He is here. Brother Sam. May gagawin sa aming kalagitnaan, O God. You are here tonight, O God. Hallelujah. At handa muling itouch ang bawat puso, Lord, ng iyong mga kabataan. So, Lord, hallelujah, muli kang gumawa, hallelujah, sa aming kalagitnaan, hallelujah. Paranas mo, hallelujah, na ikaw ang Diyos na narito pa rin at gumagawa, hallelujah, sa aming mga buhay. Oh, glory, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa buhay. Salamat sa patuloy na kalakasan. Salamat sa patuloy na pag-asa na patuloy naming natatamo sa iyo, O Diyos, sa bawat araw. Lord, hindi amin to, O God. Hindi sa kanino pa man, O God, kundi sa iyo, O Diyos, na nagbibigay. That's why, O God, we give you praise, we give you honor and thanks tonight, O God, sapagkat tunay, mabuti ka. Tapat kang Diyos sa aming mga buhay. Tunay kailanman hindi mo kami kinalimutan. Hindi mo kami pinabayaan, lalo sa aming mga madidilim na mga panahon, O Diyos, sa pinagdaanan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay liwanag. Ikaw ang Diyos na siyang nagtatayo sa aming mga kaluluwang napapagal. Hallelujah. So, O Lord, sa aming pagpapasimula, tumanggap ka ng papuri. Tumanggap ka ng pasalamat. Hallelujah. Sapagat hallelujah, deserve mo ang papuri mula sa iyong mga lingkod, O Diyos. At muli, O God, sa aming pagpapasimula, kami humingi muli ng biyaya at habag at awa sa iyo, O Diyos. Muli kang gumawa sa aming kalagitnaan. Patuloy mong iparanas that you are here in our midst, O God. Hallelujah, ready to change every heart, every life, O God, ng iyong mga young people sa uling mga panahong ito, Diyos, na mas pinipili, hallelujah, na pumarito sa iyong gawain, na mas nagsusumikap, hallelujah, na magpatuloy sa iyo, God. Despite ang maraming mga hadlang na ginagawa ang kaaway, O Lord, they are here to worship you, and they are here waiting, hallelujah, na muli kang gumawa sa buhay nila, O Diyos. So, O God, kami muli nagsusumamo, humingi ng iyong habag at awa. Muli kang kumilos sa aming kalagitnaan at bayaan ng bawat puso na naparito, even sa kanilang mga sa online, ay yung katagpuin muli, O Lord, hallelujah, ng iyong mga salita. O God, wala akong magagawa, ni sino man sa amin ay walang magagawa. But you, O Lord, you are able, hallelujah, upang gumawa muli, magsaayos, magbago pa, magkaloob pa ng mga pangailangan ng aming kaluluwa, ng aming mga puso't isipan, Espiritu, O Diyos. That's why, O God, buksan mo muli ang iyong salita, hallelujah, at bayaan, magbago ka ng bawat puso, maglinis, magsaayos, hallelujah, at patuloy mo kaming dalhin sa kalagayan kung saan makakakuha ka ng kapurihan sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat. At kung may mga hadlang man, may mga kahinaan man, mga pagkukulang sa nakalipas, O Lord, ito'y aming hinihingi ng tawad sa iyo, Diyos, upang minsan pa'y hindi ito mahadlangan ang iyong pagkilos mo sa gabing ito, kundi ang iyong biyaya, ang iyong mga salita muli, hallelujah, ang patuloy na malayang kumilos ang iyong Espiritu, O God, sa aming buhay. Sa namin binabalik ang papuri
ang pasalamat kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. At sa sandaling ito ay ating buksan ating mga Bible sa Jonah chapter 2, verse 1 and 2 muna siguro. So sa Jonah chapter 2, verse 1, aking babasahin sa Tagalog, sa King James Version sa Tagalog. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonah sa Panginoon, yang Diyos mula sa tiyan ng isda. Verse 2, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Purihin ang salita natin, Panginoon, at malayang bawat isa na mga po sa gabing ito. So, salamat sa Diyos. Minsan pa tayo ay naparito muli at dinala muli ng Diyos na alam ko safe and sound. Amen. Kamusta ang linggong nagdaan, mga kabataan? At alam ko ay lapit na ang pasukan at siguro yung iba dito ay bumili ng mga school supplies nila, mga gamit nila para sa coming year ulit ng school year ulit. And nawa sa mga lumipas sa mga araw habang tayo ay nasa bakasyon ay of course, tayo nag-enjoy din. At higit sa lahat, ay nag-enjoy tayo higit sa lahat sa salita ng Diyos. Amen? Nanawa ay ating baunin sa panibagong school year niyo, mga kabataan. Sino ang handa, hallelujah, sa gabing ito, na patuloy pang alalahanin yung mga napakinggan natin itong bakasyon niyo. Amen? Upang sa araw na tayo ay paparoon sa school, ay tayo ay handa. Hindi lamang sa mga school supplies. Tama? Hindi lalong gid sa salita ng Diyos. Dahil kagaya ng lagi natin napapakinggan, ang battle natin, hallelujah, ay talagang ganun na lamang sa panahong to. Ang panahon ay tunay na napakasama. At kaya ganun na lamang dapat tayong lahat, lalo sa ating mga kabataan, na mag-ingat dahil ang kaaway ay talagang tuso. Talagang maraming mga kaparaanan siya. Ibig sa mga dahil nga unbeliever, minsan na mga nakasama natin sa school. That's why kailangan natin mag-ingat. Dahil baka kung hindi tayo mag-ingat, hindi natin namamalayan, tayo ay nadadala na pala ng mga spirito sa kahanginan, yung mga salita natin na natutunan sa mga classmate natin, di ba? At mga kaibigan ay tayo na yung natututo sa kanila at hindi sila yung natututo sa atin sa salita ng Diyos, sa tinanggap natin. So, we hope ay ito yung baunin natin na tinanggap natin sa nakalipas mga araw at linggo. So, hallelujah. So, sa pinagpalang gabi, aking bati sa bawat isa. At simpleng mga bagay lamang din na ating pag-aaralan sa gabing ito. At I know, lahat naman ay hindi na, kumbaga, iba kay Jonah, sa buhay ni Jonah. Meron ba dito na hindi pa nakakaalam sa buhay ni Jonah? So, of course, lahat naman tayo ay familiar sa story na to. So, pero bagong lahat, sa oras ng mga distress, actually, pag sinabing distress, katulad sa office noon, dahil nga sa sobrang stress na ng mga ng team namin sa office, ay nag-ask na ng help sa akin yung boss namin at sabi mag-conduct daw ako ng seminar para sa kung magkakaroon kami ng distress seminar kasi nga sobra ng stress sa office at para ma-relax daw ang mga mind, lalo yung relationship sa isa't isa ay maging maayos. So that's why nagkanda kami noon ang distress seminar at ilang mga encouragement. So usual sa isang tao na nandun na sa distress na kalagayan, na talagang sobrang nahihirapan na, nabibigatan ng lubha,
usual sa sanlibutan ito, ang ginagawa ng marami, even mga kabataan, di ba? Some of people, ang ginagawa nilang libangan para kumbaga makawala sila sa sobrang pressure sa sanlibutan ito, sa anumang mga pinagdaanan nila, usual ay iba, ginagawa nila ay kakain ng marami, di ba? So yung iba ay kakain ng mga chocolates. So, sino mga ganyan sa atin? Pag masyado lang stress, diba? Kain naman ako ng matamis para mabawasan yung stress ko. Diba? So, may mga ganyan, kumakain ng chocolates, o kaya naman, kumakain ng marami, pupunta kung saan-saan, samgipsal, may mga ganyan, para lang enjoy at makalimot sa problema niya. So, may mga ganyan na ibang mga countermeasure ng mga tao. At meron din kapag talagang sobrang pressured na sa trabaho, sa personal life, sa family, yung iba ay ginagawa ay gumagala, di ba? So nag-enjoy, umaalis ng bahay, at pupunta kung saan para lang makapag-relax. So may tawag nga sila doon, mag-unwind daw, di ba? So ayun naman yung countermeasure na medyo maghahastos, no? Kasi pag lumabas ka, talagang pupunta ka pa sa iba't ibang mga lugar, talagang mapapagastos ka. So, doble yung magiging problema mo after nun, no? Kasi nawawasan na yung budget mo. Okay, pero pag uwi mo ng bahay, alala mo pa rin yung problema. Diba? So, may mga ganyan na senaryo. And, hallelujah, may iba na sa sobrang lungkot na, bigat na nararamdaman, ang ginagawa nila para ma-entertain ng kanilang sarili, para makalimot ay, of course, alam natin yan, yung iba ay talagang nagiinom na lang, di ba? So, may ginagawa sila, nagiinom sila, nagpapakasaya sa kung saang mga lugar na hindi maganda. Talagang, may iba talaga na, kasi iinom talaga ng hanggang umaga, para nga makalimot daw sila sa mga problema nila. Pero kinaumagahan, nakalimot nga sila for an hour, pero kinamagahan, saktan ng ulo nila, diba? Tapos may magsusuka, diba? Tapos magreklamo, sakit ang tiyan ko, sakit ang ulo ko. So may mga ganyan na senaryo. Tapos paggising nila, ganun yung pakiramdam nila, saan ulit na yung problema nila. So doble, diba? Yung naranasan nila. So may ganyan na senaryo, at yung worst, may iba na dahil sa sobrang distress, ay kinikitil nila ang buhay nila. Diba? So may mga nababalitaan tayo, nagpapakamatay. Even nga sa, di ba, lalo sa ibang bansa, lalo sa mga mahilig dyan sa K-pop, di ba? Pag may mga nababalitaan sa TV, ay si gantong Korean star ay nawala na, nagpakamatay dahil sa sobrang pressures, sobrang depressed. So kaya nagagawa nila yung bagay na yun. At kung makikita natin, di ba, imagine nasa kanila na yung fame. Nandiyan na yung fame sa kanila. Nandiyan na yung, of course, yung pleasures, yung mga pangailangan nila. Di ba? Pero makikita natin na hindi yun yung nag-sustain. Hindi yun yung pinaka-nag-satisfy ng bagay sa buhay nila para mas mag-enjoy sila, di ba? Para mas maranasan nila yung lubos na kasiyahan, lubos na kapayapaan, lubos na kagalakan. So, makita natin na talagang lahat ng mga bagay sa mundong to ay temporary lang. At yung kagalakan, yung kasiyahan na pwedeng itulong nun sa iyo sa oras na ngailangan ka ay temporary lang. But we all know na sa atin ng mga course, tinawag sa biyaya ng Diyos, ay sa oras sa mga pressure, sa oras sa mga distress, ay wala tayong ibang gagawin kundi lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Sa oras sa mga depression, sa oras sa mga kabigatan, ang mga anak ng Diyos, walang ibang gagawin kundi tatawag sa Diyos na lumikha sa Kanya. Amen?
Kung ang ibang tao, hallelujah, ay ang gagawin kapag may problema, ay kukontakin agad si ganito. Hello, BFF, may mga ganun pa, no? Mga term. Hello, best friend. Kaya yung partner niya. So, nalulungkot ako, nahihirapan ako. So, yun agad yung gagawin nila. Pero ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos, kung kukuha yan ng number para may ipang contact, kunin nila yung number ng Jeremiah 33:3. Diba? Sabi doon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay, mga kagilalas na mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen? Hallelujah! Sa oras na mga ganong bagay, doon mo nagagamit yung mga salita ng Diyos na natanggap mo sa mga nakalipas sa mga gawain. That's why ganun nga kahalaga na huwag nating papabayaan. Huwag nating kakalimutan, kagaya ng nasulat, diba? Na huwag kalimutan, pabayaan ang gawain. Amen? Dahil doon tayo mas lalong inonourish ng Panginoon. Doon tayo mas lalong papalaguin ng Panginoon. Amen? At kung ikaw ay nagde-desire, Lord, kaya gusto ko pang lumago sa karunungan. Lord, gusto ko pang lumago sa pananampalataya. Amen? Sino may gusto niyan sa gabing ito? Amen? Kung tayo nagnasa sa bagay na yon, hallelujah, of course, hindi natin hayaan na mawala tayo sa araw na nagpipid ng Panginoon. Amen? Dahil kung ang sanlibutan nga, kapag may feeding program, talagang na doon, pilahan. Diba? Talagang kapag may mga pabigay si Mayor na bigas, talagang ang haba. Sobrang haba ng pila. Pero kapag nandyan yung pag-feed ng Word of God, ay bilang sa kamay yung mga napunta, di ba? Pero kung titignan natin yung isang bagay doon, dahil merong mapapakinabangan ng tao, ay ganun na lamang sila naglalaan ng oras. Kahit hindi yan talaga pumupunta ng court, kahit hindi talaga yung palalabas ang bahay pag may mamakuha ang goods, talagang pupunta yan. Diba? Kahit mahiyain yan, pupunta yan para lang makakuha ng mga ayuda. Diba? So, lalong higit sa salita ng Diyos. Kahit mahiyain ka, kung alam mong kailangan mo, pupunta ka. Amen? Kahit mahiyain ka, kahit nangihina ka, kahit depressed ka, o ano pa mang pinagdaanan mo, wala kang gagawin, hindi pumaroon sa gawain ng Panginoon. Dahil alam mo, doon masasatisfy ang pangangailangan mo. Amen? Kahit na tila, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kahit na tila, punong-puno ka na ng doubt sa puso mo, hallelujah, wala kang ibang gagawin, kundi pumaroon sa gawain ng Panginoon. Ano mang mangyari. Amen? Kahit ano mang mangyari, paparoon ako. Diba? Dahil nga may iba na narinig natin, di ba, minsan sa mga mensahe, minsan maihiyang pumaroon dahil baka iniisip ay pag-uusapan siya ng kapatid o kaya ganito iisipin sa kanya, etc. No. Dahil kung ikaw ay naganasang lubos, nauuhaw na lamang ng ganun sa Panginoon, ano mang isipin, ano mang gawin ng iba, paparoon ka sa gawain ng Panginoon. Paparoon ka sa Panginoon. Why? Dahil kailangan mo siya. Amen? Hallelujah! Glory. At hallelujah, sa libutan ay alam natin ganyan ang nangyayari. At talagang sa maraming mga bagay patungkol sa mga pera, sa mga pagkain ay talagang ang tawang word doon, blockbuster. Talagang kapila. Pero pagdating sa totoong buhay na makapagbigay sa kanila ng totoong buhay, ng totoong kalakasan, totoong kagalakan, ay napakakaunti ng bilang na naparoon. That's why, kahit sa maraming mga cases, mga study, na nababalitaan natin sa gantong year, na tumaas lalo yung depression, tumaas lalo yung bilang ng mga nagpapakamatay, tumaas yung bilang lalo ng mga nadadala sa mental, o tumaas din yung rate ng mga nagpapa-check up. Dahil gusto nilang magpa-check up dahil nga kung ano nang nade-depress na sila, nagulo na yung isip nila. So, kung aware kayo sa balita, etong pandemic na nagdaan ay according sa news, mas lalong tumaas yung rates ng mga nagpa-psychiatrist,
mga nagpa-check up sa mental at nagkaroon ng mental disorder dahil sa nangyaring pandemic. Why? Dahil sa ang salita ng Diyos ay kulang sa kanila. O sabihin natin, ang salita ng Diyos ay walang lubos. Kung mayroon man ay pumasok at hindi talaga lumago sa kanilang mga puso. Pero, hallelujah, sa mga anak ng Diyos, sa kanila mga naglalaan ng oras sa Panginoon, sa oras sa mga depression, sa oras sa mga kabigatan, meron siyang sandigan. Amen? Sa oras ng mga emotional damage, sa oras sa mga weaknesses, sa oras sa mga depression, even sa work, even sa mga sabi natin, usual din na naranasan ng sanlibutan, na ikaw rin ay naranasan mo din, pero meron kang difference. Amen? May difference. Meron kang kalakasan kahit na nangihina ka na. Amen? Meron kang peace kahit na napakaingay ng paligid mo, kahit na napakagulo ng kapitbahay mo, kahit napakagulo na ng mga nangyari, merong peace na nasa iyo. Why? Dahil tumanggap ka ng salita ng Diyos. At yun kabataan, hallelujah, yung sinasabi ko kanina, na baunin natin sa mga kabataan papasok dito sa school, kanibagong school year. Dahil yung mga salita ng Diyos na napakinggan natin, ito yung mga gamit nating equipment, mga weapon, magiging kalakasan natin, hallelujah, sa oras sa mga battles. Hallelujah. So ay ganun kahalaga na huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon. Hallelujah. Dahil, of course, dito tayo binibisan palalo ng Panginoon. Dito tayo lalong iniahanda pa ng Panginoon. Tungkol sa ating topic, so nalagyan ko siya ng title na ang topic natin ay kung natin sa Jonas chapter 2, verse 1 and 2. Pero actually buong chapter siya. Pero dahil sabi ko nga, tinanong ko kayo kanina, kung alam nyo naman yung story ni Jonah, so hindi natin babasahin pa lahat. So yung Book of Jonah yung ating pag-uusapan, pero sa chapter 2 and chapter 4, yung pinaka-ating dadaanan sa gabing to. Hallelujah. So nung tayo ay mga bata pa, mga Sunday schooler noon, at iba naman din sa iba dito na hindi talaga naranasan na mag-Sunday school, I believe kayo ay mayroon ding may knowledge din kahit paano patungkol kay Jonah. Tama ba? So, sa mga hindi nakapag-Sunday school dyan, siguro may mga natinan din yan ng mga Bible studies sa mga bata noon, o kaya panood sa TV patungkol kay Jonah. So, I believe meron tayong ilang na-impart patungkol kay Jonah. No? So, first, nung tayo ay mga bata pa, ang alam natin ay ganito yung nangyari. So, si Jonah ay manatanggap na mensahe sa Diyos. At sinabi na pumaroon ka sa bayan ng Ninibe dahil sabi doon, ang bayan ng Ninibe ay, sabi doon, sukdulan ng kasamaan. At sabi doon, para sila ay magsisi, ay bahagi mo yung mensahe na natanggap ni Jonah sa Diyos. Pero alam natin, sa katigasan ni Jonah ay pumaroon siya sa ibang lugar. Diba? So alam natin, ganyan yung istorya. Alam natin, nung nandun na sa paglalakbay, papuntang Tarsis ay nagkaroon ng malakas na bagyo. Dahil nga ang Diyos ay walang makakatakas sa Diyos. So, dahil doon ay natakot ang mga kasama niya sa barko at itinapon, di ba, si Jonah. So, alam natin yung istorya. Kinain siya ng malaking isda. Sabi pa nga ng iba dito, kinain siya ng malaking pating daw. Di ba? So, kung pating yun ay siguro hindi na siya nakalabas ng buhay. Kung pating yung kumain kay Jonah. No? So, kinain siya ng malaking isda. Pero after 3 days and 3 nights, siya ay humibig sa Diyos. At one day ay napunta na lang siya sa pangpang ng Ninibe. So, natin yung story hanggang sa nagsisi ang bayan ng Ninibe nung ipinarich siya. Binahagi niya yung kaligtasan na nagsasabi na may galit ang Diyos sa ibubuo sa bayan ng Ninibe kung hindi sila magsisisi. So that's it. So yun yung usual na sa ating mga Sunday schooler, yun yung mga na-impart sa atin. Actually sa akin, to be honest, ay
hanggang doon lang din talaga yung nalaman ko. Hindi ko nga nalaman na meron pa palang next part na naging ganito pa pala si Jonah after niya mangaral at hindi na ibaba ng Diyos yung galit niya sa bayan ng Ninive ay tawag dito ay nagtampo siya sa Diyos, di ba? At even doon, makakita mo rin yung galit niya, even sa bayan ng Ninive. So, hindi ko rin niya nalaman nung bata ako, nung Sunday schooler. So, tawag ito, ang nalaman ko lang ay, yun lang, hanggang kanina na nagsisi ang Ninive. And nalaman ko na lamang siya nung nasa Madiran kami, nagawain. And, pero habang binabasa ko yung part na yun, sabi ko, ba't parang nagreklamo pa si Jonah? So, hindi ko siya doon ko pa lang siya first na nababasa na nagreklamo to si Jonah. Tapos, ganda pa yung sagot niya sa Diyos. Parang sobrang boastful, sobrang yabang. Ganito. Tapos, parang ang pangit ang ending ng story ni Jonah, di ba? Kung babasahin niyo yung sa book. 4 chapters lang yan. So, kung basahin niyo. So, yun yan. Pero by and by, hanggang sa nakarating sa gawain, ay mas lalo ko siyang naunawaan. At mas nakita kung gaano sa simpleng 4 chapters ng Book of Jonah, doon natin makikita kung gaano kalaki yung compassion ng Diyos. Doon kalaki yung compassion and yung patience ng Diyos. Hindi lamang kay Jonah, kundi sa bayan ng Ninive. Hindi lamang sa bayan ng Ninive, kundi kay Jonah. Amen? So, hallelujah. So, 5 key points lang to na ating nadaanan. So, una, sa chapter 1, Jonah received the word of God. Ang title natin ay Jonah's Cry, a story of distress and divine answer. Amen. So, hallelujah. Sa chapter 1, dito natin, basa natin sa Jonah chapter 1, verse 2 and 3 na lamang siguro. Sabi dito, ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Imagine, gaano na kasama daw ang bayan ng Ninive way back long years ago. Kung bibilangan na, sobrang tagal na, di ba, ng pangyayaring to. At kung paanong noon, hallelujah, ay sinabing, ang kasamaan ng Ninive ay umabot na halos daw sa luklukan ng Diyos. So ay pinasugo niya na si Jonah, what more pa sa panahon natin ngayon? Mga kabataan. Na halos, alam natin yung, lagi natin napapakinggan, ganun nakadilim yung panahon natin ngayon. Ang pagpatay ngayon ng tao ay halos pagpatay na lamang ng hayop. Ang paggawa ng kasalanan noon na tuwing gabi pa magnanakaw, ngayon kahit umaga at maraming tao. Diba? So talagang ganun nakasama yung panahon natin ngayon. At kung paanong sinabi sa panahon noon ni Jonah ay halos umabot na yung kasamaan nila sa luklukan ng Diyos, harapan ng Diyos, what more pa sa ating panahon ngayon? Na halos bata pa nga lang, ilang taon pa lang ay grabe na magmura, may mga ganun na yung pamumuhay, doon na sa mga masamang gawain, etc. At marami pang bagay na tayo nakakita. Diba? So, ganun na kasama ang ating panahon. Pero imagine, yung panahon sa Ninive ay sabi sa salita ng Diyos, ay ganun na kasama. That's why, sabi ng ating Diyos, bumangon ka, Jonah. Sabi doon, ay pumaron ka sa malaking bayang ito, umayaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. At sabi ni Jonah sa verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis, mula sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Una, si Jonah ay man-receive ng mensahe. Pero nakita natin na siya ay tumakas. At kung paanong noon pa lang, hallelujah, ay
ganun na nakita ng Diyos na napakasama ng tao sa panahon na yun, sa panahon ng Ninive. Actually, kung sa ilang pag-research, ang Ninive ay parang isa siya sa malaking bayan talaga noon, na para na talagang makapangyarihang bayan siya. At talagang doon, sabi, ang kasamaan ay ganun na lamang talaga. Sobrang masasamang tao. Sabi doon, ang nandoon. Kaya sabi dito sa Book of Jonah, na talagang ganun na lamang din ang Diyos na nagalit sa bayan ng Ninive. So, sambagay, si Jonah ay may na-receive sa panahon na yun at ganun nakasama ang panahon, hallelujah, ni Jonah. Tayo rin naman sa panahon natin ay may na-receive sa panahon natin. Amen? May na-receive ba ang bawat isa? Hallelujah. Tayo ay may na-receive din na mensahe. Hallelujah. Go back to the Word. At alam natin na ganun na, sobrang kasama ating panahon. At alam natin tayong lahat ay may tungkulin doon. Tama? Hallelujah. At kung titignan natin ang sarili natin, actually sabi sa ilang mga commentaries, ang buhay daw ni Jonah ay hindi nalalayo sa atin. Tayo rin ay kagaya ni Jonah na may na-receive na mensahe. At alam natin sa panahon ni Jonah ay talagang gano'n nakasama daw yung sa Ninive. At alam natin lalo ngayon na mas lalong masama ang panahon. At anong gagawin daw natin sa message na yun na natanggap natin? So si Jonah, siya ay tumakas mula sa harapan ng Panginoon. So at siya ay lumusong sa Jope at nakasumpong ng sakyan patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa na yun at siya ay lumulan upang yung kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. So punta siya ng Tarsis at minsan nga, yung mga minsan ginagamit pa ng way para tayo makatakas, yun pa ay ginagamit rin ng kaaway ng way para tayo ay patuloy na makaalis sa pinapagawa ng Panginoon. Diba? Kaya maging maingat tayo sa mga natatanggap din natin. Baka minsan, yung mga bagay na natanggap natin ay nagiging way na rin pala para mapabayaan natin yung tungkulin natin sa Panginoon. At mas doon tayo maglaan ng oras. Sabi sa verse 4, ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin. So alam natin to, nagkaroon ng malakas na hangin, malakas na alon sa dagat. At sa verse 5, ay doon ay nakita na natakot talaga ang mga tao na nandun sa, hindi ko ba, barko ba yun? O barko ba tawag doon? O malaking ship. Barko rin. So, nang magkagayoy, natakot sila, hallelujah. At sabi doon, tumawag pa sila sa iba't ibang Diyos sila. Pero walang duminig sa kanila. Pero nung napapagtanto na ng mga tao na to, nakasama ni Jonah, na ba't itong tao na to, imbis na manalangin sa Diyos niya, ay natulog lang sa baba at hindi tumatawag niya na nalangin. Dahil alam niya, tiyak siya na siya yung dahilan kung bakit may malakas na alon sa barko. Hallelujah. At kaya pinuntahan siya doon at sinabi na bakit ka dyan nagpapatira pa lang. At sinabi sa kanya sa verse 6, ano ang nakakala mo o matutulugin? Kung tayo minsan inisip, anong ginagawa mo? Lagi ka na lang tulog ng tulog. Macho, di ba? Irish. Pag minsan, di ba, yung magulang natin, sa sobrang tagal natin bumangon. So, yan, ginigising na siya dito. Anong ginagawa mo? Sabi sa kanya, matutulugin? Sabi pa, bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang wag tayo mamamatay. So, bumangon na si Jonah at sinabi niya na may pinagpapagawa nga sa kanya ang Diyos at niya ginawa. That's why, lalong natakot yung mga tao doon dahil alam nila na ang Diyos nga ni Jonah ay totoong Diyos. At talagang may galit siya sa time na yun. Kaya nung time na yun, nag-decide na siya na sige, ihagis niyo na ako dahil alam niyang siya talaga ang dahilan. So alam natin, 3 days, and imagine, sa ganong magagawa niyo ba yun? Na sige, hagis niyo na ako. Ang lakas-lakas ang alon, napakadilim marahil,
ang lakas ng ulan, etc., lakas ng hangin, kasi hahagis ka na wala ka man lang life vest. Diba? So, talagang, patungo talaga sa kamatayan. So, walang ibang ginawa si Jonah, kundi dahil alam niya na siya ang dahilan, kaya hinagis siya. At alam natin ng storya, kinain siya ng malaking isda. For 3 days and 3 nights, siya ay nasa loob ng belly ng malaking isda. So makita natin dito, hallelujah, na ang Diyos, of course, ay hindi natutuwa kung tayo ay mag-i-ignore sa bagay na pinapagawa niya sa atin. Amen? Imagine, ikaw, may natanggap na mensahe. Dapat nga ikaw yung maging masaya ka at mapalad. Why? Dahil of all people, of all young people, sa huling mga araw na to, imagine yung classmate mo na kung 60 kayo sa classroom, at imagine ikaw lang yung nakatanggap ng mensahe talaga at may purong salita ng Diyos. Paano naman yung 59 na kasama mo doon ng mga classmates mo? Nung elementary, nung high school. Diba? Pero ikaw may natanggap kang mensahe. Ibig sabihin, napakalaki ng privilege na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Meron kang napakalaking pribilehiyo, hallelujah, para paglingkuran ng Diyos. At malay mo, one day, yung mga classmate mo na yun, ilan doon ay gamitin ka ng Diyos. Hallelujah, para makatanggap ng mensahe. Pero kung ikaw ay tatahimik lamang din at walang gagawin, so, mabuti sa ibang classmate mo na lang dapat pala nang ibigay yung mensahe na natanggap mo. Diba? Kung i-dramatize natin, kung isipin natin, diba? So, ibig sabihin, kagaya ni Jonah, tayo ay may mensaheng natanggap sa huling panahon na to. At alam natin na sobrang sama ng ating panahon na ating kinabibilangan. At anong gagawin natin sa mensahe na yun na ating natanggap? Hallelujah. Tayo ba mag-ignore at paparot parito na lang kung saan? Sa Tarsis, sa Manila, sa Jope, sa Dasma, magpapakasaya, magpapaka-enjoy, etc. At yung tungkulin mo na ibahagi ang mensahe ay wala kang ginagawa. Actually, napakaraming paraan ngayon para evangelize. Para i-share mo, hindi naman kinakailangan maging evangelist ka kinakailangan maging pastor ka para i-share mo ang gospel. Sa simpleng pag-chat sa kaibigan mo, pag-share ng verse o pag-share ng live stream, di ba? Maraming kaparaanan ngayon para ibahagi ang salita ng Diyos. Ang tanong, anong ginagawa nating mga kabataan? Kung si Jonah, kinakailangan pang pumunta doon, tayo, simpleng click na lang. Minsan. Pagkamusta sa loved ones, pagkamusta sa kapatid na nanghihina, na alam natin kailangan ng pagkamusta, anong ginagawa natin sa mensahe na tanggap natin? Ba? Hallelujah. So, minsan nakakalimutan natin na meron tayong malaking tinanggap na biyaya sa Diyos. At yun ay napapabayaan natin. At kung patuloy natin papabayaan yun, hallelujah, baka one day, yung biyaya na yun, hallelujah, na nasa iyo, ay, diba? Dahil hindi na malulugod ang Diyos, baka hindi ka pala tunay. Pero I believe, hallelujah, sa atin dito, sa biyaya ng Diyos, tayo yung mga tinawag ng Panginoon. Amen? Tayo mga pinili ng Diyos. Hallelujah. At marahil minsan nagiging Jonah lamang tayo na matigas ang ulo. Minsan nagiging Jonah lamang tayo na nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa tinig ng Diyos. Hallelujah. So, anong pang nangyari kay Jonah? So, chapter 2 tayo. So, for 3 days and 3 nights, siya ay napunta sa loob ng sa tiyan ng malaking isda. At sa verse 1, imagine, napakadilim. Nasa loob ka ng malaking tiyan ng isda. Sa loob pa nga ng bahay pag brown out, di ba? Yung iba dyan, di ba, pag brown out, talaga natakot, halos hindi umaalis sa magulang. Di ba? What more?
alam mong nasa loob ka ng malaking tiyan ng isda at ikaw ay nasa ilalim pa, ilaliman ng dagat. Paano ka pa makakaligtas doon? Diba? So walang makita si Jonah. Sabi sa verse 1, then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. So dahil nga wala na siyang makita, 3 days, imagine 3 days and 3 nights, wala siyang makita kundi dilim. At syempre hindi siya makakain, o baka siguro na-try niyang uminom doon. Hallelujah! Pero alam natin sa mga oras na yun, nasa desperate moment siya. Alam na, doon papasok yung katulad ng kay Moises, na there's no way out, di ba? Yung nung nasa Red Sea sila, nasa kabila, nasa kaliwa at kanan, at nasa likod yung mga kalaban nila, mga Ehipto, wala na talagang lalabasan pa, at ang nasarapan nila ay malaking dagat. Pero dahil may biyaya ang Diyos, hinati ng Diyos ang dagat. Hallelujah. Kaya anumang mga hadlang na nasa harapan natin, na nilalagay ng kaaway, even mga nasa likod pa natin, sa paligid natin, na mga kaaway, hallelujah, na pilit na naglalagay ng takot sa atin, pilit na naglalagay ng mga distractions sa atin, ng mga doubt, ng mga fear, etc. Hallelujah! Kagaya ng bayang Israel, kagaya ni Jonah, may kaparaanan ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah! At sabi sa verse 1, nalangin si Jonah, gano'n na lamang marahil yung hibik niya. Imagine dahil isang oras pa lang o 20 minutes pa lang na doon ka, alam natin talagang hindi mo maipaliwanag. Hallelujah! Talagang sobrang takot mo na, kaba, di ba? Paano pa kung 3 days and 3 nights? So sa verse 2, nalangin siya sa verse 1, sabi sa verse 2, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. Sabi niya, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa akin pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Amen? Mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Amen! Hallelujah! Sa mga oras, sa mga desperate moment natin, mga kabataan, I know, yung iba dyan ay marahil hindi pa talaga dumaranas ng mabibigat na mga problema. Dahil iba dito ay karamihan ay mga bata pa ang edad. Pero I believe may ilang sa inyo na talagang dumating ang pag-ibig sa Diyos. Pero hindi ko sinasabi sa mga murang edad na kinakailangan mo pang dumating sa malalim na struggles para humibig sa Diyos. Dahil kahit sa mga bagay na simple, kahit sa mga bagay na tila hindi naman ganun kalaking bagay, kung lahat ay idudulog natin sa Diyos, ang Diyos ay gagawa. Amen? Ang Diyos ay gagawa. At doon lalo nakikita ng Diyos, mga kabataan, na kahit sa malilit na bagay, nakikita niya na ikaw ay lumalapit, tumatawag sa Kanya. Nakakita ng Diyos na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. That's why ganun kahalaga. We pray. May awit dun eh. Pray on the little things ba yun? Hallelujah. Na kahit sa mga malilit lang na bagay, humibig ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Amen? Dahil doon, malulugod ang Diyos. Doon ay gagawa ang Diyos. Amen? Hallelujah! At sabi sa verse 3, sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa gitna ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, O Diyos. Ang lahat ng iyong alon at lahat ng iyong malaking alon ay maapaw sa akin. Marahil habang sinasabi niya ito ay gano'n lamang siyang humihibig sa Diyos. Sabi sa verse 4, at aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Hallelujah! Kahit alam niya na parang hindi niya na-deserve. Hallelujah! Para tila alam niya na Lord, tatanggapin mo pa ba ako? Pero sabi niya, titingin pa rin ako sa iyong templo, O Diyos. Hallelujah! Dahil meron siyang pag-asa
na nasa puso niya mula sa Diyos. Sabi nga, hallelujah, sa ating aawit mamaya, when there is no hope, there is grace. Kung tila wala ng pag-asa, kung tila wala ka ng lakas, meron pa rin biyaya ang Diyos sa iyo. May grace pa rin, hallelujah, na kayang gawin, na may magagawa pa rin, hallelujah, ano mang struggles ang pinagdaanan mo. Kaya nga sabi, kahit tila nasa kalagayan ka na tila wala nang lakas, wala nang pag-asa, wala nang kalalabasan, hallelujah, when God extends His grace, hallelujah, kahit ikaw na yung pinakamasama, pero ang Diyos ang nag-extend ng grace sa iyo, hallelujah, ikaw ay may pag-asa pa rin. Amen? Hallelujah! Oh, ganyang kabuti ang ating Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hallelujah! That's why wag natin sayangin ang bawat biyaya, hallelujah, natin tinatanggap sa Kanya. I know, mahirap. Hallelujah. Dahil even ang ating mga mahal na manggagawa, mga ministry workers ay nagsasabi, hanggat maaari nga ay sila rin ay ayaw rin nila ng tumayo. At kung gusto na lamang nila, iupo na lamang din sila. Dahil even sila alam nila ang sufferings, ang mga kailangang dalhin, hallelujah, ang mga bigat. Pero dahil may tungkulin tayong tinanggap sa Panginoon, at gagawin natin to hindi lamang sa lakas natin, kundi sa kalakasan mula sa Diyos. Hallelujah. That's why, hindi mo alam bakit kahit tila pagod ka na, ginagawa mo pa rin yung tungkulin mo sa Diyos. Because ito yung grace. Hallelujah. Na mula sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi sa verse 5, kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa. Siyempre dahil alam niya, gano'n na lamang yung guiltiness ni Jonah. Dahil alam niya, maraming tao, hallelujah, ang naghihintay doon para maligtas kung gagawin niya yung tungkulin niya. Pero hindi niya nga sinunod ang tungkulin ng Diyos, ang iniwan ng Diyos sa kanya. At lumakad pa rin siya ng sarili niyang kalooban, despite ng mga paalala, hallelujah, ay lumakad siya ng ayon sa sarili niya. Kaya marahil yung time na yun ay sobrang desperate siya at sobrang guilty ang naranasan niya. Lord, baka hindi na, baga, diba, nandun yung doubt, lalong kaaway, maglalagay yan ng mga doubt, ng mga fear, etc. Pero imagine, lumapit pa rin, tumawag pa rin siya sa Diyos. Sabi, sa verse 6, ako'y bumaba sa mga kaiba-ibabaan ng mga bundok. Ang lupa, 10 ng kanyang halang ay tumakip sa akin, magpakailanman, gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. Amen. Verse 7, ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko, naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Hallelujah. Verse 9, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that that I have bow. Salvation is of the Lord. Hallelujah. And the Lord spake unto the fish, and it vomited, hallelujah, out Jonah upon the dry land. Hallelujah. Imagine, sa oras na nasa mabigat na siyang kalagayan, sa oras at hindi niya alam kung tutugunin pa siya ng Diyos. Dahil, wala na, nasa desperate moment na siya. Kahit nga makalabas pa siya sa tiyan ng isda, ng malaking isda na yun, ay nasa ilalim naman siya ng dagat. So, paano pa siya? Diba? Talagang there's no hope. Pero imagine, nasa loob pa lang siya ng tiyan ng isda. Anong sabi niya sa verse 9? Hallelujah! Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasalamat. Aking tutuparin ng yaong aking pinanata, kaligtasay sa Panginoon. Hallelujah! Imagine, nagawa niya pang magpasalamat sa Panginoon despite ng desperate moment ni Jonah. That's why, hallelujah, ang Diyos ay nalugod sa kanya. Dahil sa gitna ng storm sa pinagdaanan niya, nagawa niya pa rin magpuri. Hallelujah. At magbigay ng mga salita na nakakalugod sa Diyos.
At sabi niya pa nga, gagawin ko na ang aking tungkulin marahil. Habang sinasabi niya, Lord, gagawin ko na marahil ang aking tungkulin sa iyo. Hallelujah, na iniwan mo sa akin. At nung time na yun, nagulat na lamang siya, na nakalabas na siya, napunta na siya sa pangpang. Hallelujah. At siya'y buhay. At ang nakakatuwa pa, doon pa siya mismo napunta sa lugar kung saan siya pinapadala ng Diyos. Sa bayan ng Ninive. Amen? Hallelujah. Psalms chapter 34, sabi sa 15, Psalms chapter 34, verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are upon unto their cry. Amen? Ang mata ng Diyos, hallelujah, ay nakaparoon, nakatingin sa mga righteous. Hallelujah. And His ears are open unto their cry. Sa kanila, hallelujah, na ibinababa ang kanilang sarili, hallelujah, ang Diyos, ang awa at habag ng Diyos ay nasa kanila. Amen? Wala namang matuwid tama? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid ni isa. Kaya kung iisipin natin dyan sa verse yan, Psalm 34, the eyes of the Lord are upon the righteous. Ay, hindi ako righteous, ang dami kong kamalian, ang dami kong kasalanan. Kaya minsan pag magbabasa tayo ng verse, Lord, ako ba to? Kasi righteous daw Diba? Kilala ko yung sarili ko. Kilala nyo ang sarili nyo. Hallelujah! Pero dahil ang biyaya ng Diyos, hallelujah, dahil sabi, walang matuwid ni isa. Pero ang matuwid na mula sa langit, hallelujah, ay binaba niya ang sarili niya para tayo ay makapartake sa divine, hallelujah, nature ng ating Diyos. Amen? That's why tayo ay, hallelujah, na-justify sa banal dugo nating Panginoon. Amen? At kung sabi nga sa Romans, na natin babasahin, hallelujah, kung tayo noon pa nga ay makasalanan, kung tayo noon pa lamang ay mga hindi na gumagawa ng matuwid, ay nagawa ng ibigin ng Diyos, what more pa ngayon na may blood na nag-shed na? What more pa ngayon na may blood nang dumanak sa krus ng Kalbaryo? Hallelujah! What more pa ngayon na may dugo ni Kristo na pumamatak sa krus ng Kalbaryo? Hallelujah! O, yun mismo ang salita ng Diyos. Hallelujah! So, sa oras ng mga desperate moments, mga kabataan, I believe, hallelujah, pero hindi ko nadalangin na kayo pumaroon sa mga ganong bagay, pero talagang darating tayo sa mga bagay na yun dahil yun ay pagsubok. At sabi, sa bawat mga trials, sa bawat mga tribulations, ito rin pala ikaparaanan ng Diyos para lumabas yung patience. Lumabas yung experiences. At sabi doon, lumabas yung hope. Amen? Dahil sa mga karanasan na ito, naranasan mo na ang Diyos, hindi ako pinabayaan. That's why sa oras na dumating ang panibagong pagsubok, Lord, alam ko, hindi mo rin ako papabayaan. Hallelujah! Sa oras na ang kaaway, pilit na tayo ay nilulubog. May kamay ng Diyos na nagbabangon. Hallelujah! So ay hindi deserve ng Diyos, mga kabataan. Hallelujah! Napabayaan natin ang ating mga tungkulin sa Panginoon. Kung tayo may mga kahinaan, lumapit tayo sa Panginoon. Sa Kanya may kalakasan. Hallelujah! Sabi doon, ang mata ng Panginoon ay naparoon sa mga mababa ang puso. Kung tayo magpapakumababa lamang sa Diyos, aminin natin, Lord, hindi ko kaya. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, walang lihim sa iyo. That's why even si Jonah, hallelujah, hindi nakatakas sa Diyos. So ay sa gitna ng dagat, akala niya, malaya na siya. Pero ang Diyos ay naroon. Ang Diyos ay hallelujah, hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos. Kaya wala tayong mailihim na ano pa man. So ay sa oras na tayo nagkulang, nagkamali agad sa Diyos, lumapit tayo agad sa Diyos. Hindi sagot ang pagtakas, kundi ang sagot ay paglapit sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At sa Jonah chapter 3, hallelujah, ay dito na ibangon si Jonah ng Diyos. So dito na renew yung mission niya. At
makikita din natin sa chapter 3, pero marahil hindi ko nababasahin lahat, na kung gaano kasama ang Ninive. Sabi dito, and the second time daw, ay ang salita ng Diyos ay natanggap ni Jonah. Hallelujah. So why, sabi dun sa kanya, arise, Jonah, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid. Hallelujah. Bumangon ka. Pumaron ka sa Nineveh. At sabi sa verse 3, so Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. So dito, pinakita na, hallelujah, hindi ko na note, pero sa part na to, pinakita dito na sobrang sama ng bayan ng Israel, bayan ng Nineveh. At nung dumating ang pangalawang mensahe, ang pangalawang tinig ng Diyos kay Jonah, hindi na siya nag-alinlangan. Siya ay lumakad, pumaroon sa Nineveh. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Sumigaw siya doon. At sabi doon, hallelujah, nung napakinggan ng mga tao sa Nineveh na ang Diyos ay may ibubuhos na galit, hallelujah. Kapag hindi sila nagsisi sa gantong araw, hallelujah, ay ang lahat ng tao doon ay nagkaroon ng takot agad sa Diyos. Imagine, ang Nineveh ay dinescribe na napakasamang bayan. At sabi doon, masamang tao ang naroon. So ay nga, sabi ang luklukan, hallelujah, ng Diyos ay nakaabot doon ng kasamaan ng bayang Nineveh. So ay gusto niyang i-destroy ang bayang Nineveh. Pero nung natanggap nila ang mensahe mula sa Diyos, gamit si Jonah. Hallelujah. Anong sabi doon? Even ang hari ng bayang Nineveh ay nag-decide. Nagbigay siya ng utos na ang bawat mamaya ng bayang Nineveh ay mag-fasting. Even nga ang mga hayop ay, hallelujah, kung mabasahin dyan ay hindi rin mo na makakatikim ng kahit anong pagkain para lamang sila, ipakita nila sa Diyos na sila ay nagsisisi sa kanilang ginawang kasalanan sa Diyos. At even ang mahal na hari at ibang mga tao doon ay nagsuot sila ng saklot. Kung naalala nyo sa preaching last time daw, nabanggit ni Pastor Mike. So yung saklot ay, yun ay sinusuot. Talagang yun kasi ay nagpapakita na ganun ka na lamang talaga, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Binababa mo ang sarili mo. Hindi ko manam ko, pero parang saklot yung parang katulad sa mga lagay ng harina noon. Na parang, tapos minsan ginagawang mga banner din. So, hindi ko na maalala kung anong tawag doon. Basta, yun yung saklot. Hallelujah. So, even yung hari o yung sabi natin, yung pinaka mataas sa kanila ay nagsuot din ng saklot, nag-fasting sila at ganoon na lamang sila humibig sa Diyos. That's why sabi dito, hallelujah, and God saw their works, sa verse 10, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He will do unto them. And He did it not. Hallelujah. Sabi niya, imagine nagsisi ang Diyos. Sovereign siya, di ba? Siya ay Diyos dakila. Lahat ng bagay, pwede niyang gawin anytime. Pero imagine, dahil nakita niya nagpakumaba, hallelujah, ang bayang Nineveh, ang distraction na naka-align na dapat sa kanila ay inalis ng Diyos. Amen? Ang punishment na dapat tanggapin na ng mga masamang tao na yon na sinabi sa Nineveh, na sabi doon, imagine sa sobrang sama ay umabot sa luklukan ng langit. Kaya nagalit ang Diyos. Pero imagine, dahil mabuti ang Diyos, dahil ang Diyos ay mabiyaya sa kanila mga nagpapakumbaba, hallelujah, ang Diyos inabag sa bayan ng Nineveh. Amen? Hallelujah. At sila ay nagkaroon muli ng pag-asa. Hallelujah. At lahat ng mga, doon, sabi doon, kinalimutan ng Diyos. Nagsisi siya na ganito ang dapat gagawin niya. Dahil nakita niya ang kapakumbabaan. That's why, mga kabataan, the more na makita sa atin na tayo ay mayroong puso ng mababa, puso na handang magpaturo,
puso handa na magpatuwid, magpasaayos sa Diyos, hallelujah, ang Diyos ay malulugod. Amen? Kaya sa oras tayo mga pinapaalalahanan, tayo ay mga tinutuwid, even sa mensahe, sa mga preaching, or tayo pinapaalalahanan ng mga kuya ate, even tayo mga bata ay pinalalahanan ng mga kuya ate, hallelujah, i-take natin to na pagdidisiplina ng Diyos. Amen? Dahil lahat ng bagay naman na binibigay sa atin na pagtuturo ay para rin sa ikakabuti natin. Kagaya ng pastor namin noon, late pastor namin, Pastor Mike, hallelujah, lagi niyang iniiwan niyan sa amin na kung hindi ka naman magnanakaw, hindi ka naman makukulong. Ama? Hallelujah. Kung gagawin lang natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo mahirapan. Hallelujah. Of course, mahirap, pero tayo ay lalapit sa Panginoon para magawa natin. Sa last chapter, sa ilang mga bagay na lamang, hallelujah, nakita natin na pinatawad ng Diyos ang bayang Ninibe, despite na ang kasamaan nila ay halos mabot na sa luklukan na ng Diyos. Pero ang biyaya, sabi ko nga kanina, once na nag-extend ng grace ang Diyos. When God extends His grace, sabi yan sa awit, di ba? Walang makakahadlang, sino pa man. Sabi pa nga sa Romans, di ba? Romans 8, nor death, hallelujah, nor anumang, kahit ang kahubaran, hallelujah, kahit ang kamatayan, etc., ay hindi makakahadlang. Makapag-separate sa pag-iibig ng Diyos. Hallelujah. Sa kanilang mga pinili ng Diyos. Sa kanyang mga hinirang. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Ngunit, alam natin ng story sa chapter 4, si Jonah ay na-displease. Siya ay hindi natuwa sa nangyari. Imagine, kung kung maalala ko, parang 120,000 yung tao doon sa bayan ng Ninibe na pinatawad ng Diyos. Imagine 120,000. O nabasa, ayun yung pagkaalala ko sa pagkabasa ko kagabi. So, hallelujah, ganun karami ang pinatawad ng Diyos. Pero itong isang tao na to, hallelujah, na pinatawad din naman ng Diyos sa kanyang kasalanan. Anong sabi? Sa verse 1, but it displeased Jonah exceedingly. Grabe, exceedingly. Sobra siyang hindi natuwa sa nangyari. Pero pinipreach siya nga yung gospel para magsisi sila. Dapat nga isa siya sa matutuwa. Tama? Hallelujah. Pero sabi dito, hallelujah, and he was very angry. And verse 2, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Hallelujah. Sabi dito, ako'y nakipanayam sa iyo, Panginoon. Di baga ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis, sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya at puspos ng kahabagan, banayad sa pagagalit at sagana sa kagandahang loob at naghisisi ka sa kasamaan. Verse 4, verse 3, kaya nga, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, nakitilin mo ang aking buhay, sapagat mabuti sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Imagine, hallelujah. Yun yung reason niya. Nasabi niya, dahil mabuti naman ang Diyos, mahabagin, mabiyaya ang Diyos, at siya ay nagsisi sa hallelujah, sa anumang bagay na, of course, hindi siya natuwa sa bagay na hindi maganda. So ay alam niya ni Jonah na marahil ang bayan ng Ninibe naman ay papatawarin din ng Diyos. Kaya sabi niya, tumakas lang siya doon sa pinapagawa ng Diyos. Of course, alam natin, kinakailangan ng effort ni Jonah. Tama? Kinakailangan ni Jonah ng lakas, ng mga finances marahil para makaparoon sa Ninibe. Kinakailangan niya ng lakas ng loob, ng confidence para magsalita sa maraming tao. Tama? Kinakailangan niya ng courage, kinakailangan niya ng encouragement din, di ba? Para gawin yung bagay na yun. At alam natin, hindi ganun kadali ang bagay na yun. Right? Hallelujah.
So alam niya, dahil naiisip ni Jonah marahil na marami siyang bagay na gagawin para sa tungkulin ng Diyos, hallelujah, naisip niya marahil na, sige, tumakas na lamang. Dahil ang dami niyang kailangan gawin at alam niya naman na ang Diyos ay mabiyaya. Kaya sabi niya marahil, yun nasa isip niya nung tumakas siya marahil. Hallelujah. Sabi niya, mabiyaya ka naman ng Diyos na magpapatawad sa mga makasalanan. Kaya sabi niya, alam niya gano'n yung mangyayari. Diba? Hallelujah. At ang Diyos ay hindi nalugod sa kanya. Sabi niya, kitilin mo na lang ang buhay ko. Sa sobra niyang galit, sa sobra niyang tampo, sa sobra niyang tampo dahil, of course, alam natin, si Jonah ay nakaranas ng great storm, di ba? Siya ay nakaranas ng great, anong word doon? Hallelujah. Siya ay nakaranas ng consequence. Dahil sa nagawa niyang kasalanan, hallelujah, siya ay nakaranas ng malaking consequences, di ba? Sinagis sa dagat, kinain ng malaking isda, 3 days and 3 nights walang kain, 3 days and 3 nights walang makita, nasa kawalan. Di ba? So, yung naranasan niya na marahil palo sa kanya ng Diyos, ay talagang gano'n na lamang katindi. Kaya nga, marahil nagselo siya. Bakit itong bayan ng Ninive na sobrang sama at umabot sa luklukan ng kasamaan nila? Hallelujah, ay nagawa mong patawarin. Hindi mo man lang pinirusahan. Marahil ganito na naiisip ni Jonah. Hallelujah. Bakit itong bayan na to ay ganun man na lamang pinatawad? Samantalang ako, pinapunta mo pa ako sa ilalim ng dagat. Diba? So si Jonah ay, imbis na matuwa ay, hindi natuwa. So ay ang Diyos ay hindi natuwa rin sa kanya. Hallelujah. Pero, kaya nga sabi ko kanina ang book of Jonah, itong makita kung gaano kalaki yung compassion and patience ng Diyos. Hallelujah. Sa bayan ng Ninive at kay Jonah. At even sa ating lahat. Amen? Sabi sa verse, laktawan na natin, sa verse 4, sabi dito, then said the Lord, dost thou will to be angry? Sabi sa kanya, mabuti baga ang iyong ginagawa na magalit, Jonah? Ganyan ka ba dapat? Magagalit ka? Imbis na magalak ka at may mga hallelujah, may mga nagsisi, hallelujah, ay magalit ka. So si Jonah, alam natin story, siya ay lumabas ng bayan at doon ay humiga siya sa labas ng bayan sa verse 5 to 8. Hallelujah. Siguro di na natin basahin. At alam natin yung story, ang Lord ay nag-provide sa kanya ng halamang kikayon. Habang nakahiga siya ay nagpasibol parang vine o ng isang halaman ang Diyos para tumakip sa ulo ni Jonah o sa kanyang katawan para hindi siya mainitan, di ba? Kahit sa gabi ay hindi siya mahamugan. So, hallelujah, ang Diyos ay nag-prepare ng yung kikayo na yun, ng halaman na yun para siya ay matakpan at hindi siya masaktan. At kinaumagahan daw, sabi doon sa verse 7, ang Diyos naman ay nag-prepare din ng worm para kainin yung kikayo na yun, yung pantakip sa kanya. That's why, nung kinaumagahan, hallelujah, sa verse 8, nung lumitaw na yung, nag-arise na yung sun, at of course, nasinagan na siya at nainitan, ay nagreklamo siya, di ba? So alam natin yun na nagreklamo pa siya na bakit, yun nga, na wala yung takip na nanggaharang sa kanya, etc. At anong sabi sa kanya ng Diyos? And God said to Jonah, dost thou will to be angry for the gourd? Hallelujah. Mabuti baga ang ginawa mo, Jonah, na magalit dahil sa kikayon? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Grabe! Ganon pa yung sagot niya sa Diyos. Samantalang ang Diyos ang nag-provide sa kanya ng kikayon para hindi siya mahirapan, hindi siya magkasakit o hindi siya masaktan habang natutulog. Diba? Tapos,
nung nawala ang kikayon na hindi niya naman pinaghirapan, hallelujah, ay nagreklamo siya sa Diyos. At sabi niya pa, mabuti ang ginagawa ko na magalit daw. Grabe. Pinandigan niya pa na mabuti ang pagkagalit. At sabi sa verse 10, then said the Lord, hallelujah, at sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubuman, na sumampa sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Sabi sa verse 11, at hindi baga ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, na mahigit sa 120,000 katao na hindi marunong magmuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay at marami ring hayop? Hallelujah. Sabi niya, ikaw ay nagalit sa kikayon nung nawala. Samantalang hindi naman ikaw yung nagtanim nun. Hindi naman ikaw ang nagpalitaw nun. What more pa? Sabi niya, ako pa ba na Diyos na naglikha ng bayang Ninibe? Na nakita niya na sobrang kasamaan, sobrang hindi mainam na mga pamumuhay. Hallelujah. Pero dahil ang Diyos ay nahabag at nakita niya ang pagpapakumbaba ng bayang Ninibe. That's why, binigyan ito ng biyaya. Ng kaligtasan. So sabi niya, kung ako ang Diyos, hallelujah, na naggumawa nito, hallelujah, na hindi ka nga napagod sa paggawa ng kikayon, ito pa kayang bayang Ninibe, wala ka namang ginawa, hallelujah, kung ito hindi mo naman sila nilikha. Ang Diyos ang lumikha sa kanila, at dahil nakita ng Diyos na itong bayang Ninibe ay magkakaroon ng mababang puso, that's why inalis ang Diyos ang parusa. Amen? That's why sino tayo para questionin ang Diyos sa kanyang kalooban. Amen? Hallelujah! Sa ating pagkatapos, ang Diyos ay nag-remind sa ating mga kabataan, sa ating lahat, hallelujah, na tayo ay makinahabagan lamang din ng ating Diyos. Amen? Hallelujah! Wala tayong may pagmamalaking ano paman. Lahat tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos. Sabi nga sa kanyang salita, walang matuwid ni isa. Hallelujah! Pero dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay mabiyaya, hallelujah, tayo ngayon ay nagkaroon ng biyaya, hallelujah, upang magkaroon ng connection muli sa ating Diyos. Amen? Sabi nga diba sa salita, tayo patungo na sa kapahamakan. Tayo dapat ang nakapako sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ating Panginoon, ibinaba niya ang kanyang sarili. Hallelujah, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating upang tayo noon na walang mga Diyos ay magkaroon muli ng connection sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, wala tayong may pagmamalaking ano paman. Hallelujah. Kaya naman mga kabataan, kung may nakikita man tayo mga kapatid, hallelujah, o kapwa natin, hallelujah, napapalapit sa Panginoon, o nakita natin mga classmate natin o nakita mga kapwa natin na nagde-desire na lumapit sa Diyos, o even sa ating mga kapatid, hallelujah, na nakikita natin na nagsumikap na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, hallelujah, matuto tayo, hallelujah, na kung tayo ay tinignan ng Diyos na may biyaya, tumingin din tayo sa ating mga kapatid na may biyaya. Amen? Hallelujah! Hindi dapat tayo magkaroon ng ganong mindset ni Jonah, hallelujah, na imbis na matuwa, na dapat nag-rejoice, di ba sabi nga, ang mga anghel, libo-libong anghel, ang nag-rejoice kapag may isang kaluluwang bumalik sa Panginoon. At yan dapat ang nararamdaman ng bawat isa. Tama? Hallelujah! Magalak tayo. Don't be like Jonas. On the latter part niya ng story ay nagtampo, nagalit. Hallelujah! Dahil hindi pinarusahan ng Diyos ang bayang Ninive. Hallelujah! Samantalang siya ay katakot-takot daw na konsekwensya na naranasan niya, etc. At nawalan siya halos ng tila pag-asa sa kanyang kalagayan. Ganun yung naranasan niya ang parusa sa kanya.
Okay, ganun yung hallelujah, kinatampo niya sa Diyos. So, wag natin gawin yung bagay na yun, mga kapatid. Hallelujah, mga kabataan. Hallelujah, wag natin gawing token. Token ang biyaya ng Diyos para tayo ay magmataas sa kanino man. Amen? Wag natin gawing token ang biyaya ng Diyos na natanggap natin. Hallelujah, para tayo ay magmapuri sa ating mga sarili. Na tila para wala tayong nagawang kasalanan, ano pa man. Kundi anong sabi ng salita, kung tayo ay magpapapuri man, tayo ay magmapuri sa pangalan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Sabi sa 2 Corinthians, hindi natin basahin, 2 Corinthians chapter 10 verse 17, datapwat ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Amen? Kung tayo ay magmamapuri, hallelujah, yung boast natin, hallelujah, ang kapurihan dapat lagi sa Panginoon kung tayo magmamataas. Amen? Hallelujah. Dapat nga magalak tayo kung tayo may mga nakitang mga kaluluwa na napapabalik sa Panginoon. Even sa ating mga kapatid na dumanas sa maraming mga struggles sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga last time, alam ko na, share na rin to last time, isa sa nabanggitin ng prophet, hallelujah, na kung tayo man ay may mga kapatid na nakita, na nabibigat ang lubha, nasa kalagayan na hindi mainam, huwag na natin silang i-down palalo. Kundi sa oras na tayo may mga kapatid na nahihirapan, hallelujah, na magpatuloy, nabibigatan sa kanilang mga dala-dala, why not abutan mo sila ng tungkod para may mahawakan pa sila, may makapitan pa sila. Amen? Hindi yung lalo mo silang ipupush pababa. Kundi bibigyan mo sila ng tungkod para sila ay may mahawakan, para sila ay makabangon muli mula sa lusak, hallelujah, ng kalagayan nila. Hallelujah. Praise God. So, tagilan na natin mga kapatid, mga kabataan, hallelujah, ang pag-isilipan pa sa isa't isa, patungo na tayo sa kasakdalan. Amen? Hallelujah. Hindi na tayo para magsilipan pa ng kahinaan ni sister, ni brother, ng kahinaan ng isa't isa. Ngunit ang gawa ay, ang tungkulin natin ngayon ay ipanalangin ang isa't isa. Amen? Ang tungkulin natin ay mag-encourage ng bawat isa. Ang tungkulin natin ngayon ay magpatibay ng kapatid. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay kung tayo nagsasabi na patungo na sa kasakdalan, dapat tulong-tulong tayo. Hallelujah! Na nagpapatibayan sa isa't isa. Hindi na tayo magisilipan pa ng kahinaan ni brother, ni sister, etc. Kundi tayo, hallelujah, ay magiging blessing sa bawat isa. Amen? Hallelujah! Sabi nga sa preaching ng isang manggagawa, hallelujah, sabi doon, a church is not a place of fight. Totoo. Ang iglesia, ang church ay hindi siya place ng quarreling, ng pagkatalo. Hallelujah. Sabi dito, church is not a place for conflict, but every joint shall supply. Amen? But a community where every member contributes. Amen? Hindi tayo, ang church, hindi siya place ng conflict, ng fight, o ano pa man, kundi ang church, where it is a place ng pagmamahalan, ng pagtitibayan. Amen? Sabi nga, dapat daw yung every joints ay nagsusupply sa bawat isa. Amen? Kaya nga last time, may ilang mga kabataan, hallelujah, na nakausap, last Sunday, at isa sa pinayo ko sa kanila, sabi ko na hindi na tayo, mga kabataan, para magsilipan pa sa kahinaan ni ito, ni ganto, ni ganyan. Hindi na tayo dapat magsilipan pa na, ay siya dati ay nakitang nag-makeup, ay siya dati nakita na may holding hands, etc. Lalo kung tayo ay lalo kung mga nakausap naman na at napaalalahanan, di ba? Hallelujah!
kung nandun naman na nakausap, na ipanalangin, at nagpapatuloy, nakakita natin, hallelujah, hindi na dapat ating gawin ang bagay na yon. Hallelujah! Kaya sabi sa kanila, tigilan na natin ang basahan na pag-iisip na yan. Hallelujah! Kung may nakita man tayong pagkukulang, kagaya na share nating mga youth leader, last prayer devotion, hallelujah! Agad-agad tayo magpaalala sa ating kapatid. Hallelujah! Kung tayo may nakita na kahinaan, kung tayo may nakitang pagkukulang, paalalahanan ng kapatid, encourage ang kapatid. Hallelujah! Hindi na kailangan pag-usapan pa. Hindi na kailangan pang pagchismisan pa. Hindi natin gawain ang bagay na yon. Kung tayo may concern sa kapatid, ikaw mismo, dumirect sa kapatid mo. Men, hindi na para pag-usapan panino ang kahinaan ng isa. Kundi dapat ang gagawin natin, ang mga bagay na sa ikakatibay ng bawat isa. Sabi nga sa preaching ng na-share natin ating youth leader, ilalagay natin ang ating sarili sa ganung kalagayan. Paano kung ikaw ang nasa ganung kalagayan? Hallelujah, maagawa mo ba? Okay lang ba sa'yo na pag-uusapan pa yung bagay na dala-dala mo? Hallelujah. Kundi, of course, tunuruan tayo ng salita ng Diyos. Na kung ang ating mga kapatid, hallelujah, ay masumpungan natin na nagkukulang sa Diyos. Sabi doon, kausapin mo sila. Ikaw na ang pumaroon sa Kanya. Ayan ang salita ng Diyos. Amen? Kausapin mo siya. At kung mapagwagi mo siya, hallelujah, sabi na pagwagi mo ang kanyang kaluluwa. Amen? At sabi rin ng ating youth leader last time, hallelujah, kung ikaw ay nahihirapan, idalangin mo siya. Amen? Dahil kung ikaw ay nahihirapan ng Diyos, ay hindi mo mahihirapan. Amen? Kung ikaw ay tila nalilimitahan, tila nahihirapan, mag-decide, gawin mo, hallelujah, kung anong kalooban ng Diyos. Idulog mo ito sa Panginoon. Amen? At ang nais niya, magpanalangin tayo sa isa't isa. Hallelujah. Sabi, di ba, let brotherly love continue. Ang pag-ibig, ang mga ibabaw. Hallelujah. Praise God. So, tayo ay tapos na. Lagi natin isipin mga kabataan. Sabi nga sa na-preach ng ating mahal na pastor sa mga nakarang buwan. Hallelujah. Na ating lalong pagkanasahin. Hallelujah, yung dakilang kaloob. Diba? Mas lalo natin pagkanasahin yung best gift of all gifts. Ano ba yung best gift of all gifts? Yung pag-play ba ng instruments? Yung pag-exhort ba? Yung pag-speak in tongue pa? Yung pag-evangelist ba? Etc. Yes, lahat yan ay mabuti at kailangan ng iglesia. Amen? Hallelujah. Pero sabi, atin daw pagkanasahin yung pinaka-excellent. Yung pinaka-best gift, hallelujah, na magdadala sa atin sa excellent way ng paglilingkod sa ating Diyos. And that is love. Amen? Yung pag-ibig, yung mga ibabaw sa ating lahat. Dahil kung paano, hallelujah, si Jonah, na siya rin naman ay matigas ang ulo, siya ay, siya ay isa sa disobedient, rebellious. Diba? Meron siyang rebellious character, selfish, racist, di ba? Hallelujah. Pero despite ng ganung kalagayan ng Jonah, nung siya ay tumawag, Lord, na doon sa kalagayan ng madilim at walang pag-asa, hallelujah, ang biyaya ng Diyos ay umabot sa kanya. At ang ibig ng Nineveh, nung sila ay, hallelujah, nasa kalagayan na masama, hallelujah, nasa kalagayan na tila walang pag-asa, God sent Jonah. May Jonah na ginamit. Amen? That's why tayo rin naman, mga kabataan. Yes, minsan tayo ay naging Jonah marahil sa pagiging disobedient, racist, hallelujah, nagkaroon ng mga selfishness, etc. But God can use you like Jonah. Hallelujah. Hindi yung pangit na nakahinaan ni Jonah, kundi, hallelujah, nung tayo na makapakinig ulit siya ng mensahe sa Diyos, Jonah, arise! Hallelujah! And go to Nineveh. Wala siya ibang ginawa, kundi pumaroon sa bayan ng Nineveh. Ang Jonah, hallelujah, na nag-doubt, ang Jonah na matigas ang ulo, ay minsan pang ginamit ng Diyos. Sabi, sa 120,000 souls. Man,
Hallelujah. That's why tayo, hallelujah, ay kaya rin gamitin ng Panginoon. Hallelujah. Kung tayo magpapagamit sa Diyos. At kung sabi, kung nanasahin natin yung excellent way, yung best gift, hallelujah, na kailangan ng church sa uling mga araw na to. Tayong tumayo, hallelujah, sa gabing ito. Salamat sa kanyang mga salita. So this book of Jonah, hallelujah, dati akala natin parang ang book of Jonah, story ni Jonah ay more on Jonah. Yes, more on Jonah talaga. Pero kung ating uunawain ng ang book of Jonah, makita natin na hindi naman talaga si Jonah ang hero. But God is. Hindi si Jonah ang hero, kundi ang Diyos ang hero sa story na to. Amen? Hallelujah. At ito makita natin, hallelujah, kung gaano kalaki yung compassion, yung patience ng Diyos. Even tong Jonah na to na kinaawaan niya, kinakausap ng Diyos ng maayos. Hallelujah, sino ka? Sabi niya, di ba, na kahit na nagmatigas siya, nagselos sa bayan ng Ninive, sumagot ang hindi maganda sa Diyos. Imagine, ang Diyos ay nagpasilay pa ng kikayon para hindi siya mahamugan sa gabi. Hallelujah! At tayo rin naman, minsan ang tigas natin ng ulo, minsan may mga sariling lakad tayo, sariling kalooban. Pero despite ng ating pagmamatigas, ang Diyos, siya pa nag-isad ng comfort sa atin. Hallelujah. Sa oras na mga nahihirapan tayo, dahil din sa kagagawan natin like Jonah, hindi niya ginawa ang kanyang ang kalooban ng Diyos. That's why nahihirapan siya. Pero despite ng kanyang ginawa, ang Diyos pa rin ang tumulong sa kanya. Hallelujah. Kaya, hallelujah, tunay ang Diyos ay Diyos na mabiyaya. Amen? Hallelujah. At ang isang bagay pa doon na maganda, God never gives up on Jonah. Not when he runs away, and not when he sits under a vine and pouts. Amen? Hindi nag-give up ang Diyos sa kanya nung siya'y tumakas. And even nung time na siya'y nagmamatigas, nagmamataas, hindi pa rin nag-give up ang Diyos sa kanya. Nag-send pa siya ng comfort. Hallelujah. Gayang kabuti ang Diyos. At ang story nito, hallelujah, makita mo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos toward prodigal sons and daughters, na tayo, mga katulad ng mga prodigal sons and daughters na tumatakbo palayo sa Diyos. Pero ang Diyos, siya pa yung mahabol sa atin. Amen? Hallelujah. So we're so much like Jonah. Ito yung nakakatakot, that it's scary. Sabi nga, we're so much like Jonah, that it's scary. Hallelujah. There's a little Jonah in all of us. May little Jonah, kuminsan sa atin, na dapat of course maalis yung ganong hindi magandang Jonah. May little Jonah na matigas ang, hallelujah, matigas ang pulso. May little Jonah minsan na hindi nakikinig sa paalala. May little Jonah na hindi nakikinig sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. At some of us minsan, wag naman, hallelujah, pero meron rin sa group, sa mga Kristiyano na may malaking Jonah na talagang matigas ang ulo. Pero a little Jonah or a big Jonah, may great big God na umiibig pa rin sa little or big Jonah. Hallelujah. At kahit little Jonah, may little Jonah man sa puso mo or big Jonah, hallelujah, kagaya ng ginawa ng Diyos, kaya ka rin gamitin ng Diyos kagaya ng kay Jonah. Despite ng katigasan ni Jonah, despite ng kalagayan ng matigas sa puso ni Jonah, hallelujah, ang Diyos ay ginamit pa rin siya para sa bayan ng Ninive. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ating palakpan natin Diyos. Hallelujah. Oh, you deserve all the glory and praises, O Lord. Tunay, hindi namin magagawa, hallelujah, ang aming mga tungkulin kung hindi Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, hallelujah. Awitin natin sa ating pagkatapos. May prayer request ba na ipinabot? Hallelujah. Wala. Tayo ay marahil tayo magkatapos na sa mga sandaling ito. Awitin natin bago tayo manalangin.
Hallelujah. When there is no hope, there is grace. Nung tila tayo na sa ganung kalagayan like Jonah, meron pa rin grace. Hallelujah. Sino ang patuloy na umasa? Lord, meron pa rin grace. Hallelujah. Ano mang mga katigasan palang ulo, ano mang mga behavior pala hindi tama. Hallelujah. Ang Diyos, hallelujah, may mabiyaya. Hallelujah. Like Nineveh, sila ay nagpakumbaba. Kahit na ganun nakataas sa kanilang kasamaan, ang Diyos ay nalugod sa kanila dahil sila ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. So why tonight, hallelujah, ano mga kasalanan, ano mga kahinaan pa, hallelujah. Patuloy at itong ihibig sa Diyos ang sama-sama. Ang Diyos ay malulugod. Kagaya ng Nineveh, lahat sila nagkaisa. Manalangin, nagpakumbaba. Hallelujah. At ang biyaya ng Diyos ay sumagana. Hallelujah. When the hours in your day seems like it's your days seem like eternity. No matter what you do, the pain just won't leave. Silencing life is over. The burden hard to bear. Hallelujah. Remember at your lowest. Hallelujah. He is always there. Amen. Oh, when there's no hope. When there's no hope, there is grace. When you feel the wind descend, and the blood's in your grace.
Hallelujah, hallelujah. Oh, napakadakila na pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Oh, tunay. Kung walang pag-ibig, kung walang yung biyaya, Panginoon, wala lang kami sa mga sandaling ito, Diyos. At you, O Lord, hallelujah, ipuno ng biyaya at pag-ibig, hallelujah. So, Lord, nagagawa namin magpatuloy. Nagagawa namin itaas ang aming mga kamay. Nagagawa namin umawit at magpuri. Hallelujah. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kawalan, sa kailaliman ng dagat, hallelujah, ng kadiliman. Oh Lord, there is hope. There is grace. Hallelujah. There is light from you, God, na nagbibigay ng sinag sa aming mga mata. Nagpapakita na meron pa rin pag-asa kami sa aming Diyos. Sa anumang kalagayan, sa anumang sitwasyon, sa anumang mga battles, hallelujah. Even sa mga gawa ng kaaway, there is hope, hallelujah. Because there is grace from you, God. O tunay, kung wala ang iyong biyaya, kung hindi ka gumagawa sa amin, matagal na kaming huminto sa paglilingkod, O Diyos. Kung wala ang iyong biyaya sa amin, matagal na kaming tumigil sa paglilingkod, O God. But Lord, salamat dahil pinahalagahan mo ang tulad namin, O Diyos. Kagaya ng bayang Ninibe, hallelujah. Umabot na sa langit ang kanilang kasalanan, hallelujah sa iyo. Pero Lord, because you are a God of compassion, hallelujah. Ikaw ay puno ng patience. You are long-suffering God, hallelujah. So, Lord, you send mercy and grace. Nagpadala ka ng biyaya ng iyong mensahe, O God. So, Lord, sa kami rin naman sa aming panahon, O God, you send message, hallelujah, hallelujah. Mang kami magkaroon ng pag-asa, hallelujah. Salamat, O Diyos, sapagat tunay, liban na ikaw ay hindi gumawa, liban ang iyong biyaya ay wala, liban ang iyong salita, hallelujah, ay wala. Wala kaming pag-asa, Panginoon. Walang liwanag sa aming madaanan kung wala ang iyong salita, O Diyos. O Lord, nariyan ang iyong salita. Ang aming Panginoon, hallelujah, ay bumaba, hallelujah. At ngayon nasa aming mga puso, God. So sa oras ng mga kadalamhatian, sa oras ng mga kalungkutan, sa oras ng mga problema at pagsubok, meron kaming pag-asa. Meron kaming salita pinangahawakan. Sapagat meron ka, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw ay buhay sa aming mga buhay. Nariyan ka, nagpapatibay. Go on. Press on. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Sapagat tulad ng Ninibe, kinahabagan mo ang tulad namin, O Diyos. And like Jonah, hallelujah, na matigas ang ulo, na matigas ang puso, hallelujah. Lord, habag ka sa oras na siya'y tumawag sa iyong pangalan. So Lord, tonight, hallelujah, kami patuloy na tatawag sa iyong pangalan. Ano ang masuliranin ng bawat isa? Ano ang mga pinagadaanan ng bawat isa? Kung may mga kalamigan, kahinaan, Lord, kami tumatawag sa iyong pangalan. Oh, habag ka, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Ikaw ang magpatibay pa sa bawat isa. Ikaw ang mag-restore ng kagalakan. Sino mang mga nawawalan nito? Ikaw ang mag-restore ng kalakasan sa mga nanghihina. At kung may mga kalamigan man sa gabing ito, Lord, send your spirit, hallelujah, upang ang apoy ng iyong spirito ang siyang patuloy na tumupok sa amin, O God. O Lord, nais namin, hallelujah, yung presensya ang aming maranasan. Patuloy ka pang gumawa sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga kabataang ito, Diyos. O
Lord, malaya kang kumilos. Hallelujah. At bayan, hallelujah, ang Espiritu ang patuloy pang magbago, magsaayos ng aming mga puso. Lord, alisin mo ang mga isipan na kagaya ng ni Jonah, O God. Lord, alisin mo sa amin ang galit, alisin mo sa amin ang selos, alisin mo sa amin ang inis, o ano pa mga bagay na katigasan. At bayan ang pag-ibig mo, mangibabaw, Lord. Sa mga oras na kami nakaranas ng ganong mga bagay, kami nagbigay ng mga behavior na hindi tama. O Lord, forgive us, O God. Patawarin mo kami, O God. Bayan ang biyaya mong siya magtuwid pa ng aming mga puso. Patuloy pang magsaayos nito at maglagay sa amin sa kalagayang maluwalhati kung saan ka makakuha ng kapurihan, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong mga mensahe na napapanahon, O God. Salamat sa iyong pagkilos, O Diyos. Lord, Ikaw, Panginoon, mag-bless sa mga salitang ito. O Lord, at nawabayaan ang bawat puso, O God, sa gabing ito. Ay patuloy mong kinatagpo, pinagtibay. Gamitin mo pa kami, Lord, like Jonah na ginamit mo sa 120,000 souls, O God. Lord, gamitin mo pa kami sa aming mga kapatid na nanghihina. Gamitin mo pa kami sa aming mga kapwa na nangangailangan ng kaligtasan. Gamitin mo pa kami, Lord, sa aming tahanan na kailangan ng liwanag. Gamitin mo pa kami, Lord, sa napakadilim na panahong ito, God. Use us, O Lord. Fill us, O God. And Lord, cleanse us upang sa paggamit mo. Patuloy mo kaming maggamit na may kaluwalhatian, O Diyos. Lord, wala mo pinabot mga prayer requests. Lord, kagaya ng kalagayan ni Jonah, naalaman mo aming mga puso, O Diyos. Ikaw ang kumatagpo, Lord, sa bawat kahilingan. Ikaw ang kumatagpo sa bawat mga pangangailangan. At kung may mga pagluha sa puso ng bawat isa, O Lord, Ikaw magpunas ng mga luha nito, O God. At bayaan, i-reserve mo ang kagalakan sa bawat isa. I-reserve mo ang kalakasan sa paglilingkod muli, O Lord, ang bawat isa. Ng youth ministry ito, Lord, muli mong pagtibayin, muli mong pag-initin, hallelujah, patuloy mong paglibiyabin, hallelujah, sa iyong Espiritu, O God. Tulungan mo pa kaming gawin ang aming mga tungkulin, O God. Hallelujah, na may kaluwalhatian sa iyong harapan, O Diyos. Lord, sa namin idinataas ang lahat ng ito, O God. Salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Sa iyo mawi lamang lahat ng kapurihan. Ingatan mo muli kami sa aming pag-iwalay at bayaan, hallelujah, ang iyong presensya, ang iyong salita, ang patuloy naming dalhin hanggang sa araw ng linggo, Lord. Hallelujah. Ay pumarito kami ng puno ng kalakasan. Mag-offer muli ng mga awit, mga pasalamat sa iyo. Na ang Diyos ay hindi kami pinabayaan. Ang Diyos ay hindi kami kinalimutan. Ang Diyos ay muli nagpalakas, muli nagpatibay, muli kumatagpo sa aming mga kahilingan. Sa iyo mawing lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang pasalamat, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan ating Panginoon. Praise God. Hallelujah.